Hello guys! For today's vlog, ikawalong araw na yata namin I think dito sa Cebu. Tara't samahan nyo akong pasyalan at libutin ang isa sa mga dinadayong pasyalan dito. Walang iba kundi ang Cebu Ocean Park. Napakalapit at walking distance lang siya dito sa SM Seaside. Kaya naman sulit na sulit yung pamamasyal nyo once na napunta kayo rito. Pero bago kayo makapasok sa loob, kailangan nyo munang bumili ng ticket. Yung ticket dito nagkakahalaga ng 600 pesos per head. Tapos kapag may kasama kayong kids, may discount din siya pero may age limit. Kaya kapag napunta kayo ng Cebu at nagbabalak ring mamasyal dito, much better na mag-book kayo online ng ticket para mas maka-discount kayo. Dahil makukuha nyo na lang ng 550 pesos each or per head kapag online booking kayo. At kung hindi naman kayo marunong kung paano mag-online booking, walang problema dahil tuturuan nila kayo. Bibigyan naman nila kayo ng option kung saan kayo mas makakatipid. Kaya shoutout sa mga staff na naka-duty ng mga araw na to. Super thank you po, napakabait nyo. At pagpasok na namin sa pinaka-entrance, may mag-o-offer muna sa inyo ng picture para remembrance. Pero syempre, may mga bayad yun, may masor. At pagpasok na namin sa loob, eto na yung bumungad sa amin. Pinagbabawal rin pala nila yung pagkuha ng picture na merong flash. Hindi ko alam, basta bawal daw. Ang tawag pala sa unang pinasukan namin is 7C. Basta yun. Dito, may makikita ka ng iba't ibang klase ng isda na wala na sa isla dahil nandito na pala. Charot. Kaya talaga namang mag-e-enjoy at mamamangha ka dito. Habang tinitingnan ko nga yung mga isda, nagiging killer yung aking utak. Paano ba naman kasi, ang nasa isip ko sinigang. Then, may isang aquarium dito na puro Nemo ang laman. Meron din silang mga sise. Then next, pumunta na kami sa ibang planeta. Ibang pasyalan din to at ibang aquarium ng mga isda. Nananagat yung mga parents ko pero yung ibang isda dito, hindi ko talaga alam mga memorsaur, dinosaur. Kaya kunwari, pangiti-ngiti para sabihin may alam. At dito rin ako nakakita ng pichay sa ilalim ng dagat. Siyempre, ang paborito ng papa ko, indong. Charis. Next, pumunta naman kami sa ibang earth na naman. At eto naman yung bumungad sa amin, mga mimosaur. So sa una, maliliit yung isdang nakita namin. Dito, ang lalaki. Grabe. Halo-halo na, meron na ring bango. Tapos itong isdang, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Meron namang ibang alam ko yung pangalan ng isda at meron namang iba na hindi ko alam yung tawag. Grabe, amis na amis talaga. Amis na amis talaga naman ang person. Amazed na amazed. Ganon. Basta ang lalaki niyan. Kasing lapad, mas malaki pa sa mukha ng mga bata na yan. Yung isda dito sa pangatlong pinuntahan namin. Parang ang alam ko, grupo-grupo yata yan. Kahit kapag nasa dagat, grupo-grupo din sila. Sama-sama together, teamwork, ganon. Grabe talaga yung utak dito mga mare. Gulay na lang ang kulang. Favorite ko pa naman yung may dilaw doon. At eto, bakit nandito ito? Akala ko doon lang to sa barangay na Grabe, for the first time, nakakita ng totoong buaya sa personal, ang ignorante. At hindi na nga kami masyadong nagtagal kasi may mga kasama kaming kids, mahirap na. At pumunta na kami sa panglimang destination. Dito makikita namin yung isang diver. Pinapakain niya yung mga isda sa loob ng aquarium. Actually, malaking aquarium yan. Tapos mayroon pang malalaking tinatawag nilang luba. Or yung iba, lapu-lapu yung tawag. Basta yung nasa isip ko, kugtong. Yung nangihigop daw, basta sa ano, ng tao, yun. Basta pero wala pa rin talaga mga mimasor dahil iba pa rin takbo ng utak ko dyan. Dito ko na-realize na yung mga isda pala, talagang natuturuan din talaga sila. Kasi nakikita ko yung iba, talagang nagpapalambing-lambing sila, hindi katulad mo, better, char. Tapos ang kukulit nila mga Mars, sobra, talagang ang cute. Grabe, talagang naubos yung oras namin dito. Talagang aliw na aliw kami, pati yung mga bata sa kakanood ng pa-show ng mga isda. Dahil nga dyan, hindi namin napuntahan yung iba pang dapat namin puntahan kasi ubos yung oras namin dito. Hindi lang mga bata talaga yung may enjoy dito, pati yung mga isip bata, charis. Pati matatanda, ganun. Tapos, eto naman, ibang planeta naman ito. Dito talaga, para kang nasa ilalim ng dagat. Yung mga nakikita ko sa picture ng mga friends ko, pag napapasyal sila sa mga ocean park, ganyan. Tapos, grabe yung sipag ni kuya, pati sa ilalim ng dagat talagang nagtatanim, mahalin ang mga corals. Tapos, dito na naman tayo mga mare, yung mga paborito kong isda. Syempre, maliban sa pate. Grabe talagang makakalimutan nyo yung problema nyo dito ng panandalian. Tapos, pwede ka rin palang pumasok dito sa kung saan nagpapakain ng mga isda, yung diver. Pero syempre, may additional na bayad yon. Ibang bayad, mas mahal siya. Kumpara sa pinapanood mo lang yung mga isda dito katulad sa amin. Gusto nga sana naming itry kaso naisip namin na wag na dahil meron kami mga kasamang bata. Hindi naman papayag kung hindi rin sila kasama. Ganun. Grabe, para pag nasa itaas sa ibabaw yung mga isda, feeling mo talaga nasa ilalim ka na ng dagat. Iba lang dito kasi syempre nakamulat yung mata mo, ganun, nakasiga. Char. Kaya talagang sulit na sulit din talaga yung bayad nyo kahit medyo may kamahalan. Unang-una syempre yung excitement, yung tuwa ng mga bata. Ayan, first time nila syempre makakita ng ganyan. Syempre kahit taga-dagat kayo, hindi nyo naman makikita ng buhay. Yung ganyan talaga na makikita nyo talaga sa ilalim ng dagat yung iba't ibang klase ng isda. Tapos nakikipagkulitan pa sa mga divers. Actually, marami pa talagang pwedeng pasyalan na iba't ibang activity. Pero hindi na kami nakapunta, nakapasyal sa iba kasi talagang kinapos kami ng oras mga mar. Pero okay lang, sulit na sulit. Sulit sa lahat ng sulit. Sana maulit-ulit yung pagpasyal namin dito at mapasyalan at maikutan na namin lahat. So, yun lang. Meron pa akong ibang i-upload about dun sa mga bird naman. Iba't ibang bird naman siya. Pero ibang video naman kasi napakahaba na. Yun lang. Bye!